You are watching United Pentecostal Church Word in Season out of Season. Isa sa ating naging struggle ay kung paano po natin kontrolin yung ating mga emotion. Minsan po sa simpleng alitan, nauuwi sa kapamakan, nauuwi minsan sa patayan. The book of Proverbs chapter 4 verse 23, it says, "Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life." Mula po sa puso, doon lumalabas ang iba't ibang mga issue sa buhay na ito. At yung mga isyong ito ay binigyan po ng linaw ng Panginoon. Ang sabi sa aklat ng Marcos, chapter 7, verse 21 to 23, ang mga pananalitang ito. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Sinabi po ng Panginoon, ang lahat ng ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa mga tao. Alam niyo po, the problem of emotion is a heart issue. Sinabi po ng Panginoon Jesucristo sa Mateo chapter 12 verse 34, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Sa ibang salin po, kung ano ang bukang bibig, yun ang laman ng dibdib. If you can control your emotion, then your emotion will control you. Meron pong isang kwento, meron pong isang ama ng tahanan na meron po siyang bagong sasakyan na kanyang nililinis, at yung kanyang maliit naman po na anak ay tuwang-tuwa na naglalaro doon po sa labas ng sasakyan. Hanggang sa napansin niya, yung kanyang anak ay sumusulat, gumuguhit doon sa kanyang sasakyan. Sa sobrang galit ng ama, na kumuha ng tools at pinalo ang kamay ng bata. Sa sobrang galit niya, malakas ang pagkapapalo ng kanyang tools doon sa kanyang anak. At nadala nga sa ospital dahil malakas yung palo, at pagdating sa ospital, ang sabi ng doktor, "Mister, kinakailangang putulin ang daliri ng iyong anak sapagkat nadurog ang buto ng bata." Sising-sisi yung ama. Nung siya umuwi, galit na galit siya, sinipa yung sasakyan, sinasabi ng ama, kung hindi dahil sa iyo, hindi mapuputol ang daliri ng aking anak. Sa sobrang galit niya, ang nakita niya lang yung guhit na ginawa ng kanyang anak. Ngunit hindi niya nakita yung sinulat ng bata. Nakita niya, ang nakasulat doon ay, "I love you, Daddy." Mas lalong nadulog ang kanyang puso. Sa sobrang galit niya, yung kanyang emotion na hindi niya nakontrol, nagdulot ng kapamakan ng pagkaputol ng mga daliri ng kanyang anak. That's why if you can control your emotion, then your emotion will control you. Sinabi po sa Kawikaan, chapter 14, verse 17, ang pananalitang ito, "Siyang nagagalit na madali ay gagawang may kamangmangan." Kawikaan, chapter 29, verse 22, "Ang taong magagalitin ay humihila ng kaalitan, at ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang." How to overcome emotions, or how to control our emotions. Our mind and our heart are closely related to each other. Proverbs chapter 23 verse 7, the Bible says, "For as he thinketh in his heart, so is he." Our mind is the battleground. The way we entertain things in our mind has great effect and impact in our actions, in our lives. Kaya kung inisip po natin hindi natin kaya, talagang hindi po natin makakaya. Meron pong isang kasabihan sa English na sinabi, "Watch your thoughts, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. And watch your habits, for they become your character. And watch your character, for they become your destiny." Mula doon sa ating iniisip, yun po yung magdidetermine ang ating destinasyon. Sapagkat kung anong ating iniisip, meron po itong kapangyarihan upang ma-determine maging po yung ating pong action. Kaya nga, kung sa isip pa lang natin, ma-overcome na natin, kaya po nating makontrol yung ating emotion. Sa panahon na hindi maganda yung ating nararamdaman, yung ating emotion ay parang nag-umapaw sa galit. Meron pong in-advise si Apostol Pablo, susumpungan po natin to sa Filipos 4:8. "Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito." Ang ipinapaisip sa atin, yung mga bagay na kagalang-galang, yung mga bagay na mabuting ulat, yung mga bagay na kapurihan.
Kung kaya pag tayo po ay nakakaramdam ng galit, ng puot, nanakit, nag-arouse po yung ating emotion, ang isipin po natin yung mga good things. Let us think on a positive things. Tingnan po natin yung mga mabubuting bagay sa ating paligid. We can control our emotion. We can overcome them. Kung alam po natin ang dapat nating gagawin, kung paano po natin i-set yung ating isipan, yung ating damdamin. Purihin po ang ating pong Panginoon at loobin po ng Diyos, araw po ng bukas, itutuloy po natin ang mga paraan, iba pang mga kaparaanan, how to control and overcome your emotion. Pag po kayo mawawala sa araw po ng bukas, magsama-sama tayo. Pagpalain po tayong lahat ng